pagsusugal ay legal. Paano ba ito nagsimula? Noong ika-16 na siglo, itinuturing ang Macau na mahalagang trading port ng China sa mga kanlurang bansa. At noong 1557 nga, ang panahong maituturing na Golden Age nang magtatag dito ng permanenteng trading settlement ang Portugal at nagbabayad sila ng silver sa mga Chinese taon-taon bilang upa. Pero nang maging mas popular ang Hong Kong bilang trading port, naisipan ng gobyerno ng Macau na mag-focus sa ibang industriya. Dahil popular sa mga Chinese immigrants na manggagawa ang pagsusugal bilang libangan, nagdesisyon ang pamahalaan na gawing legal ang pagsusugal sa rehiyon noong 1847 para makahikayat ng turista at nagpataw sila ng buwis dito. Pagdating ng 1887 ay naging kolonya ng Portugal ang Macau. Taong 1962 nung buksan ang kauna-unahang kasino, ang Hotel Estoril. Simula nga noon ay namayagpag na ang industriya ng pagsusugal sa Macau. Ayon sa Business Insider, sa ngayon ay merong 41 casinos ang Macau. Marami dito ay kabilang sa mga pinakamalalaking casino sa mundo. Nandyan ang The Venetian na doble ang laki sa counterpart nito sa Las Vegas. Kinikilala ito bilang pinakamalaking casino sa Asia. Nandyan din ang Wynn Palace, City of Dreams, Galaxy, Queen at Ponte 16. Dahil sa gambling at iba pang mga attractions, 39 million ang nahikayat na turista ng Macau noong 2019. At karamihan dito ay ang mga tinatawag na high rollers or VIPs galing China na sinasabing karaniwang tumataya ng $150,000 sa pagsusugal. Ang Macau kasi ay naging administrative region ng China mula nang ibinalik ito ng Portugal sa China noong 1999. Ibig sabihin, kahit nasa ilalim ng China, may autonomiya itong gumawa ng sariling batas. At isa na nga rito ay ang pagiging legal ng pagsusugal. Samantalang sa China ay mahigpit itong ipinagbabawal. Dahil dito, ang Macau ang naging gambling destination ng mga mayayamang Chino na mahilig magsugal. 80% ng tax revenue ng Macau ay nagmumula sa pagsusugal. Noong 2019 ay nagkakahalaga ng $36 billion ang kita ng bansa mula sa sugal. At alam mo ba, mas malaki pa ng halos 6 times ang kita ng Macau sa kanilang mga casinos kumpara sa Las Vegas na kumita lamang ng $6.587 billion noong 2019. Siyempre, ang numero unong makikinabang sa yaman ng Macau ay ang kanilang mga mamamayan. Taong 2008 nung ipinatupad ng Macau ang tinatawag na Wealth Partaking Scheme kung saan ang mga Macanese ay nakakatanggap ng taunang dibidindo mula sa gobyerno.